Tinutukoy na po ng Commission on Elections ang dominant majority at minority parties ngayong eleksyon 2025. Ang ilang pribilehiyong makukuha nila sa ulat on the spot ni Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Connie, sa isang resolusyon ng COMELEC, inilabas na ang dominant majority party ay Lakas TMD at ang dominant minority party ay Nationalista Party. Inaabangan ng mga partido ang anunsyong ito dahil ang dominant majority party po ay entitled sa 5th copy ng election returns at 7th copy ng certificates of canvass. Ang dominant minority party naman ay entitled sa ika-6 na kopya ng ER at ika-8 kopya ng COC. Ilan pa sa benepisyo ng pagiging dominant majority at minority party ang pagkakaroon ng sariling server kung saan mamamonitor nila ang resulta ng halalan. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kapag naman masikip ang espasyo sa canvassing o consolidation center, priority rin ang watchers ng dominant majority party at dominant minority party. Inilabas din po ng COMELEC ang major national parties na nabigyan ng accreditation. Mabibigyan din sila ng kopya ng ER at certificates of canvass. Ang anunsyo po na ito ay ginawa ni Garcia sa media forum na Meet the Manila Press. Dito ay sinabi rin niya na sa Lunes, inaasahan ang final trusted build ng OVCS o Online Voting and Counting System at inaasahan po na tuloy-tuloy nang makakakuha ng international certification ng COMELEC para sa mga sistemang gagamitin sa eleksyon. At kasunod na daw yung pagdedeposito sa vault ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng mga machine codes bilang pagtiyak na hindi po ito mapapakialaman ni numan. Yan muna ang pinakuling update mula dito sa Maynila. Connie? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Na-recover na ang mga bangkay ng 2 piloto ng nawalang FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force. Nadala na raw ang kanilang labi sa punerarya sa Cagayan de Oro City kaninang madaling araw. Patuloy raw ang ginagawang forensic examination sa kanilang katawan. Mamayang hapon, nakatakdang magkaroon ng send-off ceremony sa bangkay ng 2 piloto patungong Villamor Air Base sa Pasay. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na tumama sa puno ang sinasakyan nilang fighter jet bago ito bumagsak. Sa kalagitnaan niya ng pagsasagawa nila ng night tactical operations kasama ang iba pang fighter jets. Hindi muna pinangalanan ng Air Force sa mga nasawi pero anila may karanasan at qualified sa pagpapalipad ng fighter jet ang mga biktima. Sa kasalukuyan, grounded o hindi muna pinalilipad ang iba pang fighter jet ng Air Force kasunod ng insidente. Magandang balita naman po tayo sa mga nagtatanong kung may trabaho ba? Mahigit 2,000 job openings po kasi ang pupwedeng applyan sa Clark, Pampanga. May job vacancies po sa sektor ng Information and Communication Technology o ICT at Business Process Outsourcing o BPO. Mayroon din pong trabaho para sa engineers, technicians, welders, machine operators, human resources personnel at trabahador sa warehouse. Sa ilalim naman po ng tourism and hospitality sector, pwedeng mag-apply na ang gustong maging hotel staff, security personnel, chef, marketing professionals at casino dealers. Sa health sector naman, in demand ang mga nurse, medical technology staff at physical therapists. May trabaho naghihintay rin para sa mga bus drivers, conductor, sewers, sales staff jobs, sales associates, cashiers at store managers. Sa mga interesado po, mag-send lang kayo ng biodata o resume na may picture sa jobs@clark.com. Ito ang GMA Regional TV News. Arestado dahil sa iligal na droga ang isang mag-live-in partner sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Nahuli sila sa ikinasang 5-bus operation sa Barangay Santa Arcadia kahapon. Nakuha sa 2 supot-supot ng mga hinihinalang shabu na abot sa kalahating kilo. Na-recover din ang isang cellphone na posibleng ginagamit daw nila sa mga transaksyong kaugnay sa iligal na droga. Aminado sa pagbebenta ng droga ang mga sospek. Ayon sa pulisya, dumarayo pa sa Metro Manila ang mag-live-in partner para kumuha ng shabong ibinebenta nila sa Nueva Ecija at mga karatig probinsya. Naharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Naabot na ni basketball star LeBron James ang 50,000 career points na kauna-unahan sa kasaysayan ng NBA. Pinagsamang puntos yan mula sa regular season at playoffs.
Nakuha ni Lebron ang record na yan sa laban ng Los Angeles Lakers at New Orleans Pelicans. Sabi ni Lebron, especially ito lalo't nakalaban niya ang mga pinakamagagaling sa buong mundo. Noong 2023 nang makuha niya ang all-time scoring record sa regular season ng NBA. Sa edad na 40 years old, nag-average pa rin si Lebron ng 24.7 points kada game ngayong ika-22 season niya.